Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Marcos Jr. Laban sa korupsyon, mahirap at masakit pero sulit. Galing, ano? Sa gitna ng kaliwat kanang aligasyon ng korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi siya uurong sa laban kontra korupsyon. Ayon kay Marcos, mahirap at minsan ay masakit. Pero sulit ito dahil ang ipinaglalaban natin ay ang bansang mamanahin ng ating mga anak, isang bansang may pagmamalaki nilang sabing sila ay Pilipino. Dito tayo magkan mamaya. Maipagmamalaki pa ba ikaw, kapatid, bilang Pilipino? Nandito ka man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, mga OFWs. Sa nangyayari sa bansa ngayon, are you proud of being a Filipino? Kung ako yung tatanungin, I'm sorry, nakakaya. There was a time na proud ako na Pinoy ako. Kailan ba yun? Nung kasikatan ni Pacquiao. I think, nag-schooling ako sa Amerika noon. So, istorya kami sa aking mga classmates. Iba't ibang nationality. Pagka na, Johnny, Philippines. Yeah, Manny Pacquiao. Nakaka-proud maging Pilipino nung kasikatan ni Manny Pacquiao. So, ngayon, itong nangyayari sa bansa, dahil kilalang kilala tayo sa korupsyon ngayon. Diyan tayo sumikat na ng gusto. Mismo na ang US Embassy dito sa Pilipinas, nakialam na. Nagpunta na sa ASEAN, nagtatanong na ano bang ginagawa nyo dyan. Talamak, yung nangyari sa Norway. Norway ba yun? Yung post ni Gretchen Ho. Isang kababayan natin doon na magpapalit o mag-exchange lang ng kanyang $300 sa currency sa Norway. Hindi siya pinagbigyan. Dahil sabi, you're from the Philippines. There is so much corruption going on in your country. We cannot accept your dollar here. It might be money laundering or whatnot. Tapos, ganito pa ang sasabihin ng Pangulo na lalabanan daw niyang korupsyon para ang ating mga anak may pagmalaki na sila yung mga Pilipino. Sorry na lang po. 3 days ago, ang aking, nung Sunday, tinanong ako ng aking apo. Pangalawa kong apo. Lolo, what can you say of the leadership of Ferdinand Marcos Jr.? Is he a good leader? Yan ang tanong niya. Sinabi ko, my opinion to me, he's a very weak leader. Ano sabi ko? He's not a good leader. And then, how about you? What do you think of him? Grade 7 na itong apo ko. He's not a good leader, sabi niya. So, kaliwat kanan na po ang issue. Ito, nabasa kong post. Ang mga business groups, first time in history, 34 or 36 conglomeration of businesses in the country nagkaisa. Urgent call for the president to do something more decisive para sa korupsyon na ito. Nanawagan ang business groups na palakasin ang ICI, bigyan ng power contempt powers para mapilitan ang mga tao mag-attend sa hearing kung may contempt power. Anong response ng Pangulo? Okay daw. Happy siya sa nangyari. Ang panawagan ngayon, yung apurahin na ipasa yung ICI law
mayroon ng panukala, may mga kongresista na nagsasabing gawing urgent ng Malacanang yon para maipasa. Parang ICI, meron ng may ngipin. Pag tinawag ka nila, sinubpuin at hindi ka mag-attend, i-set in contempt ka nila, may warrant of arrest na yan, ipakulong ka. Ganon. Ayaw ng Pangulo? Ano ba yan? Seryoso ba siya talaga? So, lalo akong nagdududa itong ICI ng Pangulo na hindi ang administration niya hindi seryoso na mapanagot ang dapat mapanagot. Yun na lang, kay Saldico. Bakit hanggang ngayon wala pang ginagawang administrasyong ito para i-cancel ang kanyang visa? Oh, ang nagrereklamo diyan si Congressman Toby Chanco. Dating Senate President Franklin Drilon, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sila nagsasabi, i-cancel na, i-cancel na. Ano sabi ng DepEd? Hindi daw pwedeng cancelin dahil may due process. Meron daw batas na hindi pwedeng cancelahin nila unilaterally. Sinasabi naman na may kapangyarihan ang DFA kung gustuhin. Kaya nga sabi ni Congressman Chanco, kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, maraming paraan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya, kung ano-ano ang idinadahilan. Time is the essence, sabi ni Congressman Chanco. Baka, Saldico, makakuha na ng passport, citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty, patay na. Hindi makakabalik. Hindi mapipilitan si Saldico babalik. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Hindi babalik si Saldico dito para ligtas ang lahat. So, I don't know kung ano itong sinasabi ng Pangulo na sulit. Masakit. Kung minsan masakit, masulit. Ito, bagong kontrobersiya. Sa SONA, may narinig akong Facebook reel. I hope natuto ito. Baka naman edited by AI. Sinasabi ng Pangulo, 22,000 classrooms open sa kanyang SONA. Sa budget hearing naman, tinanong ni Senator Aquino, si DPWH Secretary Vince Dizon, 22 classrooms lang ang natapos for this year. Alin ang totoo? So, ang Pangulo, I'm sorry, maraming sinasabi, kaya lang mahirap ng paniwalaan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talent.